Nagpakalayo-layo na nga muna itong kumare niya nitong Pasko, hindi para takasan ng mga inaanak ha. Kundi syempre para maiba lang ng atmosphere at magbuhay mayaman ng ilang araw tapos pag uwi, hello utang ulit. Charot. At dahil dyan, welcome back ulit dito sa vlog ko. Grabe ang tagal natin hindi naka-upload sa sobrang daming ganap noong December. Just napaka-in-demand ng lola nyo. So for today's video, nandito lang naman tayo sa isa sa pinakamagandang lugar sa Palawan, ang El Nido. Dahil dito tayo magsispend ng Christmas kasama ang aking jowa at ibang friends. Bali 8 AM nga kami sinundo ng van sa bahay. December 24 nga ito nung umalis kami. Then nakarating kami ng El Nido, siguro mga 1 PM na. Perfect time lang para makapagpahinga pa kami bago pumarty mamayang Christmas Eve. At dito nga kami magsistay sa Milvir Tourist Inn ng 4 days and 3 nights. For only 1,500 pesos nga per night for couple room, breakfast included na with air condition pa. Nakita ko nga lang itong accommodation nila online and yung lapit nga lang nito sa mismong town ng El Nido is mga 5 minutes lang naman kung ikaw ay nakamotor or tricycle. At ang kagandahan pa nga is may mga tie-up na din silang transportation para sumundo at maghatid sa inyo from PPC to El Nido. And kung sa tour naman, pwede na kayong magpabook sa kanila. Also kung gusto nyong magmotor habang nag-iikot-ikot sa buong El Nido, meron na rin yan sila dito. Ganun na sila kakompleto, mare. Bali, ang first itinerary nga namin is magsimbang gabi bago mag-dinner. Nag-rent nga lang kami ng motor worth 400 pesos for 24 hours, which is mura na yun knowing na El Nido. Nung dumating nga kami sa simbahan, sad to say na 9 PM pa pala magsa-start yung misa, napaaga pa kami ng 3 hours. Kaya nga nauna na lang kami magpasalamat sa lahat ng blessings na natanggap natin itong buong taon ng 2024 at sa mga matatanggap pa natin sa mga susunod na taon. I-claim natin yan. After nga namin sa simbahan, naglakad-lakad na nga muna kami para maghanap ng mga kainan at syempre na maiinuman na rin. Tapos napadaan na rin kami dito sa mga nagtitinda ng bag, kaya napabili na rin kami para may souvenir naman pag uwi. Feel ko nga yung mga ganitong bag, lalo na kapag magbi-beach kasi ang ganda niya maka-aura. At mare, 300 pesos lang namin siya nabili. O diba, kapag nasa El Nido ka, walang mahal-mahal, bili agad. Actually, hindi talaga kami mapapabili niyan kung kasama lang namin yung mga jowa namin. Shoot, kita nyo naman yung dalawa kung makapaglakad, kala nyo walang kasama. Sana kayo na lang lumakad. So after nga na mahaba-habang paglalakad, dito na nga kami napadpad sa Treehouse Beach Club dito sa may Town Square. Sa pagkakaalam ko, bago lang tong Town Square kasi last na pumunta kami dito, wala pa talaga. Napakaganda nga ng buong area kasi ang dami mong bar and restaurants na pwedeng pagpilian dito. Katulad namin na mas pinili namin magpaka-feeling social that night, mima lang. Kahit hindi namin peg ang lasa, go, iinumin. Sayang ang pera, mare. Mabuti pa tong dalawa na to, bait-baitan na pero hindi namin alam kung saan nakatingin, kung sa amin ba o sa mga foreigners sa likod namin. At yung plano nga namin na mag-dinner muna bago magwalwal, wala na, napunta na lang sa Bar Happy. Kinabukasan nga ay maaga pa rin kaming nagising kahit halos magpa 5 AM na nga kami nakauwi kanina madaling araw. Pumarty at sinulit talaga namin yung Christmas Eve dito sa El Nido at masasabi ko talaga na napakasarap magpasko dito, sobrang saya ng mga tao. At ayan ang aming breakfast for the day. Very cute sila ng presentation. Magbe-breakfast lang kami saglit dahil ang second day itinerary namin ay pupunta kami ng Nakpan at Leo Beach. Very mindful tips lang para sa inyo mga mare. I suggest na mag-set talaga kayo ng itineraries nyo each day kapag magta-travel kayo kasi ang laking bagay niya, promise. Less kain na sa time, mag-isip kung saan kayo pupunta at kung anong magiging mga ganap nyo sa isang araw kapag magta-travel kayo. So around 10 AM na nga kami umalis doon sa tinutuluyan namin. Not sure lang kung ilang minuto yung biyahe papuntang Nakpan, pero sure naman ako na hindi aabot ng 1 hour. Maya-maya nga't nakarating na rin kami dito sa Nakpan, kaso pagdating namin, sobrang lakas ng ulan. Shoot, napaka-perfect naman talaga. Pero buti na lang hindi rin gano'n nagtagal at unti-unti na rin umaraw at bumalik na ulit yung ganda ng paligid. Grabe, kahit makailang beses ka nang bumalik ng El Nido, yung ibibigay niyang vibe at experience sa'yo, parang palaging first time. Yung tipong wala kang hindi may enjoy dito kahit pabalik-balik ka pa. Hindi na nga pala kami nagdala ng pagkain papunta dito kasi marami namang available na mabibilihan, maraming choices at ma-afford nyo naman. Syempre, pupunta ka ba dito kung hindi? Tagal nga kami dito sa Nakpan Beach hanggang 4 PM dahil masyado namin na-enjoy yung lugar. And after, dumiretso na kami sa Leo para naman ma-experience ang napakagandang sunset. Kaya nga lang dahil napakaswerte namin that day. Dahil nga medyo makulimlim, baka hindi rin magpakita ang sunset sa First time ko nga pumunta dito sa Leo and na-amaze pa rin ako kahit walang sunset pagdating sa place and community na meron sila dito. Napaka-accessible nga nila pagdating sa mga hotel and restaurants. Cafe meron sila. Kahit spa and pharmacy na hindi ko lang pala na video. At ang pinaka-favorite ko, lahat ng spot dito super perfect sa picture taking. So dahil nga walang chance na makita namin ang sikat na sunset ng Leo, magpipictorial pa rin kami dito sa famous na Leo Pier. So hindi ko na to susukatin kung gaano kahaba, baka sabihin nyo naman napaka-detailed ko mag-vlog. I-estimate ko na lang. Charot.
So, ayan lang naman for today's video. May part 2 pa tong video na to, kaya panoorin mo. Salamat!